Nang lumabas ng banyo si Emmy, ay tanging si Indigo na lang ang nadatnan niya sa loob ng silid. May kausap ito sa telepono, ngunit kaagad rin itong nagpaalam sa kausap nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Anang isip ng dalaga, mabuti na lang pala at naisip niyang sa loob na lang ng banyo magbihis. Pinili niyang isuot ang isang kulay dark blue na wrap-around dress, na hanggang tuhod ang haba. Automatikong lumingon sa kanya si Indigo. Nang magsimula siyang humakbang, ay sinundan siya nito ng tingin, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip ay dumiretso siya sa harap ng vanity mirror, at pinanood ang kanyang sariling refleksyon habang nagpupunas ng buhok. Sandaling namayani ang katahimikan. Nang hindi na nakatiis ang lalaki, ay tumikim ito upang kunin ang kanyang atensyon. Gamutin natin yang sugat mo, Emmy. Hindi na kailangang gamutin ta. Maliit na gasgas lang ta. Malamig na turan niya. Ni hindi niya ito tinapunan ng tingin. Sa halip ay sinukli nito ang buhok niyang hanggang siko ang haba. Kahit cold compress na lang para hindi na mamaga yung pisngi mo. Naramdaman niya ang paglapit nito. May dala itong cold compress na kanina pa niya inihanda. Hinarap siya ni Emmy at pilit itinago ang kumukulo niyang dugo sa lalaki. Akin na. Wala itong kangiting-ngiting inilahad ang kanyang kamay. Pwede bang ako na lang ang gumawa? Kaya ko na, Indigo. May mga kamay naman ako. Wala nang nagawa ang lalaki, nang hablutan nito ang hawak niya. Napabuntong hininga na lamang si Indigo, nang muli itong tumalikod at humarap sa salamin. Pinanood na lang niya ang babae, habang marahang dinadampi ang cold compress sa kanyang pisngi. About the wedding, what do you want? Church wedding, garden or beach wedding? Kahit ano, basta huwag lang garden wedding. Marahan siyang tumungo kahit nakatalikod sa kanya ang babae. Ayoko ring makakakita ng bulaklak sa araw ng kasal. Gumuhit naman ang pagtataka sa mukha nito. Ang alam kasi niya gustong-gusto nito dati ang bulaklak. Alam niyang mahilig ito sa pag-aalaga ng halamang namumulaklak. I hate flowers, sunod nitong turan bago pa siya makapagtanong. What about the motif? Ikaw na ang bahalang magdesisyon. Nahimigan niya sa tono nito ang iritasyon, gayunpaman ay pinilit pa rin niyang maging kalmanti. Moss green and white, is it okay with you? Sandali siya nitong binalingan ng tingin, hindi tuloy nakaligtas sa paningin niya ang pagtikwas ng kilay nito. Sinabi ko na ngang ikaw na ang bahala, di ba? Okay. Moss green and white for the motif. Nanatili siyang mahinahon. Sa mga abay, may gusto ka bang isama? Noon na siya hinarap ni Emmy. Kitang-kita rin niya ang paglamlam ng mga mata nito. Si Missy ang gusto kong bridesmaid. Ngunit maya-maya lang ay muling nawala ang emosyon nito sa kanyang mga mata. Iyon lang ang gusto ko. Sa ibang details, ikaw na ang bahala. Huwag kang tanong ng tanong, nakakairita. Nakaramdam siya ng paghapdi sa dibdib sa inasta nito. Malinaw na ngayon sa kanya, napipilitan lang itong pakasalan siya. Bago pa niya maisatinig ang kanyang sentimiento, ay pinigil siya ng 3 katok sa pintuan. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto. Iniluwa nun si Dindi. Sorry po sa istorbo. Pinapatawag po kayo ni Master Gabriel. Nakahanda na po ang hapunan. Susunod kami. Mahinahon niyang sagot sa katulong. Yumukod naman ito bago sila iwan. Hindi naman naiwasan ni Emmy ang mapakunot noo, dahil sa hindi pamilyar na pangalang narinig. Bagay na napansin naman ni Dark Indigo. It's my dad. He wants to discuss about the wedding. Bumalatay naman ang pagkabahala sa mukha ng babae. Ginagap ni Indigo ang kanyang kamay. Nabigla siya sa ginawa nito. Tinangka niyang bawiin ang kanyang kamay, pero lalo namang humigpit ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Don't worry, napakabait ng daddy ko, he knows about you and our son. He will be happy to finally meet you. Tumikim ang babae upang mawala ang bar sa kanyang lalamunan. Baka mata pobre yun ha, hindi ko bagay ang inaapi-api. Hindi pang damsel in distress ang kagandahan ko. Hindi napigil ni Indigo ang pagsilay ng munting ngiti sa kanyang labi. Aniya sa isip, ganun magsalita ang Emmy Valdez na kilala niya. Mabait ang daddy ko, Emmy. At kung sakali mang gawin nila sa'yo yun, ipagtatanggol kita. Kailan di mong nilalang? Nag-ikot ito ng mata. Ang mommy mo. Bumalatay naman ang lungkot sa mga mata ni Indigo. She's already in heaven. Namatay siya sa panganganak sa kapatid ko.
Tila naman natigilan si Emmy sa narinig. Pasensya na, natanong ko pa. Nag-iwas ito ng tingin, upang maitago ang nadama niyang awa para sa lalaki. It's okay. Nang hindi na umimik ang babae, ay marahan niya itong hinila palabas ng silid. Come on, Dad is waiting for us. Napatyanod na lang si Emmy. Aniya sa sarili, pansamantala na muna niyang isasantabi ang galit sa lalaki. Hinayaan niyang hawakan nito ang kanyang nanlalamig na kamay, hanggang sa makarating sila sa dining area. Hindi pa manila tanaw ang mesa, ay bumungad na sa kanila ang malutong na halakhak ng isang lalaki. Kitang-kita naman ni Emmy ang pagguhit ng ngiti sa labi ni Indigo. Nang tuluyan silang makarating sa mesa, ay bumungad sa kanila ang isang lalaking marahil ay nasa late 50s na ang edad. Kita na ang ilang puti sa buhok nito. Gayunman ay hindi pa rin may kakaila ang kakisigan nito, dahil sa aristokrado nitong ilong. Malawak ang ngiti nito, nagniningning ang mga mata nito, habang nakatuon ang atensyon nito kay Hyde, na may hawak-hawak na hotdog. Halatang bagong polygo ang bata, dahil basa pa ang buhok nito. Mukhang bago rin ang suot nitong kulay light blue na damit pantulog. Dad! Kaagad naman itong lumingon sa direksyon na kinatatayuan nila. Son! Ngumiti ito nang makita si Indigo. Maya-maya lang ay napunta ang tingin nito sa kanyang kasama. Ito na ba ang future daughter-in-law ko? Yes Dad, marahang tumungo si Dark Indigo. She's Emmy Dad. Bumaling ito sa babae pagkatapos, Emmy he's my father, Gabriel Villacorda. Nice to finally meet you Iha. Magiliw ang tono ng Ginoo. Malawak ang ngiti nito, at hindi nawala ang kinang sa mga mata nito. Noon ka pa bukang bibig nitong anak ko. And now, I understand why, you are naturally gorgeous. Thank you po. No, thank you. Bumaling ito sa batang abala sa pagkain. I never thought that being a grandfather is not that bad. Hyde is such an adorable kid. Tipid ng ngiti na lang ang naisukli niya kay Gabriel Villacorda sa tinura nito. Wala siyang maapuhap na salita, buong akala niya ay mamaliitin siya ng pamilya ni Indigo, dahil sa estado nito sa buhay. Oh, please take your seat. Lumalamig na ang pagkain. Ipinaghila siya ni Indigo ng upuan. Nang umupo ang lalaki sa katabi niyang upuan, ay umupo na rin siya. Tuluyan nang nawala ang pagkailang niya, nang makita niya kung paano asikasuhin ng matandang Villacorda ang kanyang anak na si Hyde. Ang bata naman ay tila palagay na ang loob nito sa kanya. Dad, gusto kong gawin kung anong tama para sa mag-ina ko. Kaagad namang lumingon si Gabriel Villacorda sa kanyang panganay. Dad, I want to marry Emmy. Tumungo-tango naman ang Ginoo. Everything about the wedding is already planned. My people are already working for it. I should tell my amigos about it. About that, Dad, I want a limited guest families and close friends are enough. I want the wedding to be private and intimate. Pinagsalikop ng matanda ang kanyang mga kamay, at sumeryoso ang mukha nito. Hindi naman yata ako papayag na simple lang ang kasal ng panganay ko. Don't worry Dad, we can do that on our second wedding. Gusto ko lang talagang madaliin ang kasal, para maibigay ko na ang apelyido ko sa anak ko. Sandaling tinapunan ng Ginoo ang apo nito. Alright, but how about your grandfather? Malabo pong makapunta si Grandpa dahil sa health condition niya. That's what I'm thinking Iho. Pwede siguro kaming magpakasal ulit sa Spain para kay Grandpa, Dad I already told him about it. Naiintindihan naman po niya ako. Alright, if that's the case then it's settled. So, kailan ninyo gustong magpakasal? Nilingon siya ni Indigo bago ito magsalita. Alam na niyang mangyayari ang kasal sa pinakamadaling panahon, ngunit hindi nito inasahan ang kanyang naging sagot. The wedding will be tomorrow. Walang pagsidla ng kabang nadarama ni Dark Indigo. Para siyang maiihi, habang nakatuon ang pansin nito sa malaking pintuan ng function room. Are you okay? Antag sa kanya ni Gabriel Villacorda. Marahil ay napansin nitong hindi mapakali ang kanyang mga kamay. Yes Dad. Pinilit na lamang niyang ngitian ito. Iginala ni Dark Indigo ang paningin sa loob, upang kahit papaano ay mabawasan ang kanyang kaba. Hiling niya, sana ay magustuhan ng babae ang disenyo ng lugar. Kung sa kanya naman ay pasado sa panlasa niya ang ginawa ng event organizer.
Sa pinakagitnang bahagi ng lugar, ay nakasabit ang malaking chandelier. May palamutiring tela sa taas, kung saan nakasabit ang mga kulay moss green na paper lanterns. Sa ibang bahagi naman ay nakasabit ang tila natuhag na mga crystal beads at LED lights. Maging ang mga upuan ng mga bisita, ay nilagyan ng dekorasyon. May disenyong kulay puting artificial na balahibo sa sandalan ng mga upuan. Malalaki yun na mas mahaba lang ng kaunti sa sandalan. Malawak ang area, pero limitado lamang ang guest. Mahigit 50 lang ang okupado sa 100 upuan na inilaan sa mga bisita. May mga potted plants sa loob na pandagdag disenyo, pero gaya ng request ng dalaga, ay walang kahit anumang presensya ng bulaklak. Maging ang arco sa loob ay gawa sa twigs na dinisenyuhan ng LED lights, na may puti at berdeng ilaw. Kitang-kita sa lugar ang theme na white at moss green. Ang mga abay ay pawang nakasuot ng kulay moss green. Maging ang mga bisita, ay nakasuot ng something green. Samantalang siya naman, ay nakasuot ng all-white three-piece suit. Relax iho, hindi ka tatakbuhan ng bride mo. Nakatawang tinapik siya ng kanyang ama sa balikat. Pinilit na lamang niyang suklian ulit iyon ng ngiti. Aniya sa isip, kung alam lamang nito ang totoo, ay tiyak na hindi nito magagawang magbiro. Dumagdag pa sa kaba niya na wala sa loob ang kanilang anak na si Hyde. Bago pa kasi sila makarating sa function hall ay nakatulog na ito, kaya naman dinala na lamang ito ni Dindy sa kwartong tinuluyan nila. Naprapraning tuloy siya na baka takasan siya ulit ni Emmy. Nagbuga ng hangin si Dark Indigo, upang kalmeyan ang kanyang sarili. Nang unting-unting bumukas ang pinto, ay hindi na niya napigilan ang pagsilay ng ngiti, kahit tila nabibingi na siya sa malakas na tibok ng kanyang puso. Pumailan lang ang awiting pangkasal kasabay ng paghakbang ni Emmy sa kanyang mga paa. Tila isa itong modelo sa suot niyang trumpet wedding gown. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan nito. Backless ang estilo ng gown, kaya naman lalong na-emphasized ang balingkinita nitong pangangatawan. Gayunpaman ay sakto lang ang baba ng neckline nito, kaya hindi ito naging malazwa sa paningin. Gawa ang gown sa sheer lace na may disenyong white beads at gems na nagpa-elegante sa hitsura ng kasuotan. Bumagay sa damit ang hawak niyang pearl bouquet, na dinasenyuhan ng white feathers na tila nagsilbing dahon ng mga perlas na pinagsama-sama, upang makabuo ng katamtamang laki ng bilog. Habang palapit sa kanya ang babae, ay lalong lumakas ang pintig ng kanyang puso. Hindi niya inaasahang darating ang araw na ito. Ang araw na pangarap lamang niya noon. Nang tuluyang makalapit sa kanya si Emmy, ay kitang-kita niya ang walang emosyon nitong mga mata. Wala itong kangiti-ngiti. Gayunpaman ay hindi nun nabawasan ang ligayang nadarama ni Indigo, para sa espesyal na okasyong kasalukuyang nagaganap. Hindi nagbago ang formal na ekspresyon ng dalaga, kahit nang hawakan niya ang mga kamay nito. Tila naging mabilis ang takbo ng sumunod na pangyayari. Namalaya na lang ni Indigo na nasa bahagi na sila ng exchange of vows. Dark Indigo, you solemnly promise before the Almighty God, and all the people gathered here today that you will love Emmy, respect her, comfort her and honor her all the days of your life. Ngumiti siya at binigyan ng sinserong tingin ang babaeng natatakpan ng puting belo ang mukha. With all my heart, I do. Tila naman hindi yun pinansin ng babae. Emmy, do you solemnly promise before the Almighty God, and all the people gathered here today, that you will love Dark Indigo, respect him, comfort him and honor him all the days of your life? Sandaling namayani ang katahimikan. Tila naman naramdaman ni Indigo ang kirot at kaba sa dibdib. Emmy, antag niya rito. I do. Walang kemo emosyong sagot nito. Gayunman ay hindi inaalis ni Indigo ang masuyo niyang tingin sa kanya. Do you, Dark Indigo, take Emmy to be your wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to cherish with never-ending love and faithfulness, till death do you part? I do. I will always do. Binigyan niya ang dalaga ng sinserong tingin. Do you, Emmy, take Dark Indigo to be your husband, to have and to hold from this day forward, for better or worse, for richer or poorer, in sickness and in health, to cherish with never-ending love and faithfulness, till death do you part?
I do. Kaagad naman itong sumagot, ngunit tila mas malamig pa ito sa yelo. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ng pastor. Indigo and Emmy. Sandali itong bumaling sa kanilang dalawa. You may now share your personal vows with each other. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ng babae, upang makuha ang atensyon nito. Emmy, I know, hindi mo na natatandaan ang first meeting natin. I understand, you were very young that time. You were just 14. Kitang-kita naman niya ang pagsasalubong ng kilay nito, kahit may suot itong belo. It's like fairy tale. I got into trouble. Medyo nakakahiya lang dahil ikaw yung knight. Napakatapang mo noon. Natakot tuloy ako na pormahan ka, kasi baka hindi ako pumasa sayo. Pero sa totoo lang, nanghinayang ako sa time na nasayang. Sayang dahil hindi tayo nagkaroon ng chance na makilala ang isa't isa bago kayo lumipat ng tirahan. But from that day, I became an admirer of yours. Hinanap kita and I'm glad that I found you. At ngayong dumating ang araw na to na pangarap ko lang noon, hindi ko ito sasayangin. I will prove to you that I deserve you. I promise to fulfill my vows until forever. I love you so much. Indigo. Anas nito. Kitang-kita niya ang paglambot ng ekspresyon nito. Muling bamuka ang bibig nito, ngunit hindi na naituloy ni Emmy ang sasabihin niya, nang umalangaw-ngaw ang isang putok ng armas. Naalarma ang mga guest sa loob. Bago siya makahuma, ay marahas na bumukas ang pinto ng function room. Kitang-kita niya roon ang pagpasok ng lalaking matangkad. Matipuno rin ang pangangatawan nito. Nakasuot ito ng itim na polo na nakatupi ang manggas, hanggang sa kanyang siko. Kitang-kita rin niya nang muli nitong itaas ang armas, at kalabitin ang gatilyo. Sunod na umalangaw-ngaw ang malakulog nitong boses. Stop this wedding. Dumagundong ang boses ni Ashton Blumentritt sa loob ng function room. Sunod na pumasok ang higit sa 20 kalalakihan. Dumiretso silang pumulibot sa mga guest. Lahat sila ay may mga tangan na dekalibreng mga armas, at kaagad na itinutok iyon sa mga tao. Uncle, what's the meaning of this? Napanatili naman ni Dark Indigo ang pagiging kalmanti. Humakbang palapit ang Ginoo. Nag-iigting ang panga nito, at kulang na lang ay umusok ang ilong nito sa galit. You can't marry her, Indigo. Mariin itong turan, habang nakatuon sa kanya ang kulay kayumangging mga mata nito. Bago ba makapagsalita si Dark Indigo, ay muli itong nagsalita. You can't marry the mother of my son. Kitang-kita ang paglabas ng litid nito sa leeg. Napanganga naman si Emmy sa narinig mula sa lalaki. Nagsimula na ring umugang ang bulungan sa mga guest. Mabilis na itinaas ni Emmy ang kanyang belo, upang mas malinaw niyang makita ang lalaki. At para na rin makita siya nito. Aniya sa isip, baka kasi tatanga-tanga lang ito at namali ng pinasukan. Nagtama ang tingin nila ng lalaki. Ilang sandali siya nitong tinitigan, ngunit hindi naman nagbago ang ekspresyon nito. Sino ba ta? Kunot noong tanong niya kay Indigo. Kanina pa siya clueless sa nangyayari. Pamilyar sa kanya ang lalaki, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Bumaling sa kanya si Indigo. Masuyo siya nitong tinitigan. Ginagap rin nito ang kanyang kamay. Let me handle this. Huwag mo siyang intindihin. Matapos niyang sabihin iyon, ay kaagad din niyang nilingan si Ashton. Uncle please, ano ba ta? Kalmanti pa rin ang tinig nito, ngunit hindi na niya napigilan ang pagguhit ng gitla sa kanyang noo. Ashton, ano bang kalokohan to ha? Sa unang pagkakataon, ay nakita ni Emmy ang galit sa mukha at tinig ni Gabriel Villacorda. Binalingan naman siya ng tingin ni Ashton, binigyan niya ito ng matalim na tingin. I am just claiming what's mine. Sinubukang humakbang palapit ni Gabriel Villacorda, ngunit hinaranggan siya ng tauhan ni Ashton Blumentritt at tinutukan ng armas. Muli ring tumingin si Ashton kay Dark Indigo. I am Hyde's real father. Napahilot naman ng sentido si Dark Indigo. That's impossible uncle. Anak ko si Hyde. Bumaling ng tingin si Ashton sa isa niyang tauhan. Maya-maya lang ay lumapit ito at iniabot ang isang folder. Nang makuha iyon ng lalaki, ay kaagad nitong tinawid ang natitirang distansya nila ng kanyang pamangkin. Here is the DNA test result. Pabalya niya itong ibinato sa dibdib nito. Nasalo naman iyon ni Indigo.
Binuksan niya ang folder, at pinasadahan ng tingin ang laman nito. Makalipas ang ilang sandali, ay muli itong nag-angat ng tingin. This is fake. Anak ko si Hyde. Sigurado akong akin siya. Tila nawala na ang pagtitimpi ni Indigo. Kitang-kita ang pag-igting ng panga nito. Believe what you want to believe, but this is the truth. I have an evidence. Hyde is my son. Hindi rin ito nagpatalo. Nakipagsukatan siya ng matalim na titig sa kanyang pamangkin. Ano ba? Naloloka na ako sa inyo ha? Ano bang trip nyo ha? Hindi na rin nakatimpi si Emmy, kanina pa siya nawiwindang sa revelasyon ng bagong sulpot na lalaking makisig. Bumaling naman sa kanya ang lalaki, at pinukol siya nito ng malamig na tingin. You can prove to Indigo that I am stating the truth. Tila naman lalong naputol ang PC ng pagtitimpi ni Emmy sa tinura nito. Sira ka ba? So ano? Magic? Naligaw ang ano mo sa matris ko. Puno ng sarkasmo ang tinig nito. Hindi niya rin kasi lubos maisip kung saan nakuha ng lalaki ang pinagsasabi nito. Let's talk about it privately. It looks you forgot our night together. Buang ka ba? Kailan kita nakasama? Nabuo si Hyde kahit ni minsan hindi tayo nagbonding. Ano ka, may superpower? Ano? Invisible lang ang peg. Nagmukbangan tayo na hindi kita nakikita. Mabilis nitong hinawakan ang braso ng dalaga. Let's get out of here. We'll talk about it. Bago pa siya mahila ni Ashton Blumentritt, ay hinila naman siya ni Dark sa kabila niyang braso. Hindi ako papayag na kunin mo siya, uncle. Muli silang nagsukatan ng matalim na titig. Marahas na hinila ni Ashton si Emmy, hindi naman nagpatinag si Indigo. Mahigpit niyang hinawakan sa braso ang dalaga. Ano ba? Nasasakta na ako sa inyo. Let her go, Indigo. Mariing turan nito. No uncle, let her go. Ang life naman ta. Ang haba ng hair ko sa lagay na to. Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak ng dalawa. Bitiwan niyo nga ako. Kapag ako naasar, huyo kayong dalawa sakin. Pareho namang lumuwag ang pagkakahawak ng dalawa sa kanya. Sinamantala niya iyon upang tuluyang makakawala. Nakakaloka na talaga ito. Politop niya at pagkatapos ay saka siya bumaling kay Indigo. Sampelan mo nga ako at baka nananaginip ako. It's not a dream. It's all real. Sabat ni Ashton Villacorda. Nawala na ang galit sa mukha nito. Wala nang kahit anong mabasang emosyon sa mga mata nito. Let's talk. We have talked about our son. Mabilis nitong hinila ang katawan ng babae. Sinubukan siyang agawin ni Indigo, ngunit mabilis pa sa kidlat na lumapit ang tauhan ni Ashton, at tinutukan siya ng ano sa ulo. Napalunok naman si Emmy sa nakita. Indigo, tila kusang lumabas iyon sa kanyang labi. Gumuhit din ang pag-aalala sa mga mata ng babae. You know me very well, Indigo. Ang akin ay akin. At hindi ako magdadalawang isip na ipatumba ka kapag umalma ka pa. Kitang-kita ni Emmy ang pagkayem ng palad ni Indigo. Tumalim rin ang titig nito kay Ashton Villacorda. Mariin ring nagdikit ang mamula-mula nitong labi, na para bang nagtitimpi. Let's go. Bago pa siya makaalma, ay binuhat na siya ni Ashton at walang kahirap-hirap na isinampay niya ito sa balikat niya. Ano ba? Ibaba mo ako. Pinaghahampas niya ang likod ng lalaki, ngunit tila naman hindi niya iyon ininda. Bes, narinig pa niya ang pagtawag ng best friend niyang si Missy, na siyang bridesmaid. Emmy anak. Narinig din niya nag-aalalang boses ni Amaya. Ano ba? Hahayaan niyo bang tanggayan niya ang anak ko? Sinubukan ni Emmy na tumingin sa kanyang ina, ngunit bago pa niya maiangat ang kanyang ulo, ay nakalabas na sila ng function room. Ibaba mo ako. Nagpumiglas siya, ngunit sadyang malakas at mahigpit ang hawak sa kanya ng lalaki. Nang makalabas sila sa hotel, saka lamang siya ibinaba ni Ashton Villacorda. Ano bang? Natigil siya sa sasabihin, nang tutukan siya nito ng armas. Pasok. Mariing utos nito. Kasabay ng pagturo sa bandang likuran niya gamit ang armas. Nang lingunin iyon ni Emmy ay noon lang niya napansin ang isang itim na Bugatti na naroon. Wala na tuloy siyang nagawa kundi pumasok na lamang sa loob ng sasakyan. Sumunod ding pumasok sa loob ang lalaki. Nang umusad ang sasakyan, ay hindi na sila nag-usap pa. Tila ba sa isang iglap at pinutol na ng labis na kaba ang kanyang dila. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay huminto ang sasakyan. Laking pagtataka naman ni Emmy,
nang mapansin niyang nasa mansiyon na sila ng mga Villacorda. Sino ka ba talaga? Arko ang gilid ng labi ng lalaki. Seems like you've forgotten it. Mariin itong tumitig sa mga mata niya, dahilan para mapalunok si Emmy. Brace yourself, I'll make you remember it.